Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, muli po nagbabalik Coach Oli News PH at batiin din natin ang mga banateros, banateras worldwide at ang mga kababayan natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo? Okay? Sana po pagpasok nyo, i-like nyo po agad itong video na ito. Nang sa ganun, mas kumalat pa. Huwag po kakalimutan. That is very, very important yung pag-like ng video. And konting lambing na rin ha. Mag-subscribe po kayo. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng malaking halimbawa bakit napaka-importante rin nang nakasubscribe kayo sa channel namin. So, check nyo po kung nakasubscribe na kayo. Ha? Kung kayo yung manunood po sa channel na ito, subscribe po kayo. Coach Oli News PH. Ito po ang magiging topic natin for today. Ito, matindi. Pabahay ni BBM, gumuho dahil sa lindol. Pangalawa, mas lalala pa ang gutom ng Pilipino. Grabe, no? Gutom na ang mga Pilipino ngayon, mas lalala pa. BBM, malapit ng ilaglag si Torre. Nako, yari ka, Torre. Pag nalaglag ka kay BBM, asahan mo, tapos ka na. Utang mo talaga, BBM, diktador. SMNI, sinabihan ng tumahimik. Matindi talaga. Okay, didiscuss po natin isa-isa yan. Okay? So, hindi ko na po pagtatagalin ang ating intro. Dediretso na po tayo sa topic natin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Unahin natin ito, pabahay ni BBM, gumuho dahil sa lindol. Okay? Pasok. Tanong ko lang ulit kung meron na tayong figures. Ito, hindi ko kilala tong babae na to, pero ang galing magtanong nito, ha? Mismo. Dapat itong nasa Netherlands eh. Kasi yung ibang, yung iba, hindi ko man nilalahat, pero yung ibang mga newscaster ng bias media dyan sa Netherlands, hindi marunong magtanong. Oo. Gayaan nyo itong babae to. Hindi ko to kilala, promise ha. Pero ang galing magtanong. Pakinggan nyo ang tanong niya. Ilan na po yung housing units na nai-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH. Ito yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Ang ganda ng tanong, no? Ang tanong, ilan na po? Ilan? Tanong ha, ilan? I-specific po. Ilan na yung pabahay na distribute ni BBM doon sa kanyang programa? Ilan na po, BBM? Okay? Siyempre, si BBM, duwag sumagot. O, Claire, ikaw ulit ang sumagot. Administrasyon. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Mga estimate, ilang milyon na po. Kasi tatandaan nyo, pangako ni BBM, 1 million na pabahay kada taon. So nakakatatlong taon na siya. More or less, dapat nasa 3 milyon na yung pabahay. So more or less, Claire, ilan na yung na-distribute ng amo mo? Ito. Wala pa po siyang... Wala pa! Comedy ka talaga. Ay, daanin mo na lang sa contact lens. Wala pa? Wala pa. Anong wala pa? Ayusin mo. Masisisanti ka dyan. Balik vlogger ka. Baka mamaya, pagkatapos ng administrasyon ng bossing mo, disbar ka na rin. So talagang vlogger ang kalalabasan mo. Naku, ayusin mo. Anong wala pa? Wala pa. Pa po siyang milyon. Wala pa pong 1 milyon. Ilan? Sabihin mo. Kasi dapat 3 milyon na yan. Ilan ba? 1? 2? 3? 100? 500? 1,000? 100,000? O wala talaga? Wala pang na-distribute si BBM na pabahay. Yung totoo lang, Claire. Ayusin mo yan. Ayusin mo. Sagutin mo. Tingnan mo kung hindi ka fake news.
Huwag kang basa ng basa dyan sa mga binabasa mo dyan. Harapin nyo kami. Eh, ganyan kayo kung makapagano, kala nyo ang gagagaling ninyo eh. Di ba kung makapangbigisa ito, kala mo ang gagaling ng grupo niya. Oh. Kala mo, pag pinakinggan mo to si Claire, akala mo, santo si Marcos. Oh, kala mo hindi nakakagawa ng kasalanan. Kulang na lang, himurin yung ano eh. Ganon. Himurin yung sinuka ni BBM, ganun eh. Ganyan katindi, pasensya na po sa kumakain. Alam ko nandidiri kayo. Talagang nakakadiri. Gawin mo ba namang bossing si Marcos? Mawawalan ka talaga ng paninindigan. O, ilan? Claire, ayusin mo. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Talagang diniin, no? Ganyan magtanong. Eh, sa SME na, ganyan ang tanungan namin. Didiin ka namin. Kaya lang, ayaw naman yung Castro, ayaw naman pa-interview. Yung Castro, yung pinabiling suka. Yun po yung sinabi ko at hindi pa yan po po. kompleto. Yun pa po yung sinabi ko, hindi pa kompleto. Nga, no? Kasi po ang sabi, 1 million per year. Tigas talaga ni Ateng. Diniin mo pa, masakit na, sugat na eh. Dinidiin mo pa. Grabe ka ate. Pero okay yan. Okay. Ako, sayo ko. Pero grabe, sugat na eh. Dinidiin. Kinikis-kis mo pa kay Claire. Claire, ano na? Year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Pag sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes." We are aiming. Yan ang sinasabi niya na sinabi daw ni Marcos. Tingnan nyo kung totoo o fake news tong babae na ito. Ano sabi? We are aiming for 6 million homes. 1 million low-cost and socialized homes a year. A year. It is an ambitious number. It is an ambitious number. But we will try very, very hard. We will try very, very hard. Unang tanong, sa tingin ninyo, si Marcos is trying very, very, very hard? O he's trying very, very, very hard na paalisin sa bansang Pilipinas ang mga Duterte? Nakita nyo yung efforts ng gobyerno ilubog ang Duterte compared dun sa efforts ni Marcos na matupad man lang kahit kalahati. Kahit kalahati nung pangako niya na 1 milyon kada taon. Okay na eh. Ang ganda nung pangako, basta totoo. Basta umabot man lang sana ng kalahati. Parang yung sinasabi niya na ang bigas ay gagawing 20 pesos. Sana man lang kahit umabot ng kalahati, 40. Magkano bigas ngayon? 60, 65, 70. Malayo sa katotohanan eh. Iba yung nag-fail, iba yung hindi mo ginagawa. Kasi kung nag-fail ka, kahit papano, meron kang production, hindi mo man tinamaan. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Yung drug war ni Tatay Digong, sabi niya uubusin niya. Hindi niya naubos, di ba? Pero ramdam nyo. Ramdam nyo yung kalsada before tahimik. Ibig sabihin, nag-fail man si Tatay Digong, para sa ating mga Pilipino, panalo pa rin. Bakit? Naramdaman natin eh. Tao lang si Tatay Digong nag-fail. Ito si Marcos, wala talaga. Kasi kung nag-fail man to, kahit kalahati nagawa niya, ramdam ng mga Pilipino, ang dami magkakaroon ng bahay, isipin mo. 500, halimbawa kalahati ang nagawa niya, 500 kada taon. Ito hindi siya nag-fail. Budol-budol talaga. Tinatry ba niya? Hindi siya nag-try. Sige nga, kahit isa, sabihin mo, Claire, meron. Kasi sa yabang ng babaeng to, kung makapagpayabang ito ng mga nagawa ni Marcos, sasabihin niya, hindi, may nagawa na kami mga 200, 300 milyon. Wala siyang masabi kahit isa oh. Butatang-butata siya dun sa reporter.
Nagmukha siyang vlogger na pipitsugin. Abogado ka man din. Kahit yung sagot mo, kahit pang vlogger, hindi uubra. Ma'am. So may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Ayan. Excuses. Nakita nyo eh. Alam mo, kanina pinapanood ko yung kay Tatay Digong. Yung merong sinisisi yung pulis Davao. Dati pa yun ha. Sabi niya, hindi. I will stand with my people. That was, 13 years ago yung pinanood ko. I will stand with my people. If they go to jail, I will go with them. Yun ang leader. Ito puro excuses. Excuses. Pasok, excuses. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon, but katulad ng sinabi ni PBBM, ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Kita nyo? Parang yung ex nyo. Ano yung ex nyo? Lahat na lang sinisi, except siya. Lahat mali na lang nila. Mali mo, mali nyo lahat. Nakita nyo yung difference ni PRRD? Tapos, nililigtas yung sarili, lahat mali. May kasi ito. Hindi, wala kang nakitang admission. Alam nyo kung ba't hindi naaayos ang buhay nito si BBM? Yung kanyang political, na walang admittance ng pagkakamali. Wala akong katiwa-tiwala sa taong hindi marunong tumingin ng pagkakamali kasi hindi matututo. Pwedeng sinabi, ito kasi problema namin, Pero on our part, nagkamali ako kasi nag-overpromise ako, but ito gagawin namin. Ito lalantarin namin. Pag hindi, may plano. Hindi yung we will try very, very hard. Ano yun? Generic na naman. Narinig na namin yan eh. Yung magkakaisa, may unit team. Niloloko nyo kami. Wala kayong plano. Wala kayong pagbabago. Wala kayong admittance ng pagkakamali. Tingnan nyo. Ano sinabi ni Marcos? Try very, very hard. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Ng programang ito na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Titinan nyo, niloloko tayo ng tao na ito. Niloloko tayo ng 7 presidente ninyo. Diba? Yung pabahay mo, Marcos, daig pa yung gumuho sa lindol. At least yung gumuho sa lindol, may lupa. Ikaw wala kang na-distribute na lupa. Wala. Malala pa yung pabahay mo sa gumuho na pangarap. Pambihira ito si Ito si Marcos talaga. Wala na itong ipinangako sa Pilipino na kahit man lang sana 10%, 15%, 20%, 50% natupad. Okay na eh. Wala Niloloko. Ay, pambihira. Alam ko na ito ay isang malaking hamon.
Ngunit buo ang tiwala ko na hindi ito imposible. Ako, ito pangako ni BBM. Ha? Ito, sa aking opinion lang ito, ha? Ewan ko sa inyo. Lagay nyo kung tama yung opinion ko. Parang pangako ng adik. Hindi. Siguro naman lahat tayo, kung merong naging kaibigang adik, or may kamag-anak na adik, or merong naging katrabahong adik, lahat tayo siguro may experience sa isang adik. Ganito mga ako, ay di ba? Pag nangako talagang parang suntok sa buwan. At pambira para tayong usapang lasing nito eh. Di ba pag ganyan kayo magbato-tropa, pag nagiinom kayo, ang dami nyo sinasabi, walang natutupad, ganito, ito malala. Napakadami. Ang tataas ng pangarap. Parang yung kaibigan nating adik. Kaibigan yung adik. Ganito naalala ko, yung kaibigan kong adik, kaya lang patay na yun, naawa nga ako eh. Ito, true story to ha. Uulitin ko, naikwento ko na dito, pero doon sa mga hindi nakakalam. Yung kaibigan kong adik na yon, for some time, nung panahon ni Duterte, taga Mindoro ito, hindi namin nakikita. Nagtago yan, totoo. Yung mga kaibigan kong nanunood, alam nila yung sino tinutukoy namin. Nagtago yan, hindi namin nakita dahil talagang natakot kay PRRD. Pagkatapos ng termino, bumalik ng Mindoro, San Jose. After a few months o after a year, patay. Bakit? Overdose. Pagkatapos ng termino ni Duterte, bumalik sa droga. Totoo yan, hindi po yan. Hindi po yan fake news, hindi ko gawa-gawa yan. Hindi ko papahiya syempre yung kaibigan ko, pero pag pinatawag ako sa Congress, sasabihin ko sa executive session, may ganon. Pero sasabihin, totoo yan eh. Kaya kong patunayan yun. Di ba? Pambira, oh. Naalala ko yung mga pangako nung parang ganito. Hindi ko pinagbibintang ang adik si Marcos. Wala naman sa itsura niyang adik, di ba? Hoy, magbulahan tayo dito. Sige. 1 million homes a day. A year. 1 million homes a year. Mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Hindi niya masagot. Basta wala pa 1 milyon. So yung 0 is wala pang 1 milyon. O kaya baka may nabigyan silang isa, may isa. Wala pa 1 milyon yun. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa po kompleto. Basag ka, Claire, no? Maraming salamat. Nakuha ko tong video na to kay Bob PH. Napakagaling nung pagkakaano mo dito. Ang lupit nyo. Diba? O next topic po tayo. Eto naman, pag-usapan natin, mas lalala pa ang gutom ng mga Pilipino sa panahon ni Marcos. Okay? Eto, tingnan po natin ha. Nakuha ko po ito sa post sa Facebook ni Sas. Okay, ang galing talaga nito si Sas. Actually, karamihan ng balita, wala na sa mainstream media, walang kakwenta-kwenta ang balita ngayon sa mainstream media. Parang iwas pusoy parati. Purong gusto nilang balita, puro patayan. Pero ito, kay Sas. Thank you, Sas. Ang galing mo talaga. This graph shows a comparison of hunger incidents of households in 4 areas as per SWS. Okay? Hindi po Duterte ang SWS. Alam nyong lahat yan. Okay? SWS. Kayo na humusga kung kanino yan. This shows the level of hunger during the 3rd March of each president. Okay? Ito yung pangatlong taon sa buwan ng March. Pangatlong taon sa buwan ng March. Bakit po? Very important yan sa usapin. Ito po yung papasok tayo sa midterm election. Okay? March is
SWS last survey before the midterm elections. Bahala na po kayo mag-judge. Yan ang sabi ni SAS. Okay, eto tingnan natin. Yung dilaw, dun sa mga dilawang tae, eto yung panahon ni Pinoy. Yung green, panahon ni Tatay Digong. Yung pula, panahon ng rebelde. Ay hindi, panahon ni BBM. Okay? O, ilan ang hunger percentage nung panahon ni Pinoy sa NCR? 21.7%. Ng panahon ni PRRD, 11.7. Diba? Busog. Busog ang tao nung panahon ni PRRD. Ngayon, busog sa droga. Panahon ni BBM sa NCR, 28.3%. NCR pa lang yan, ha? Nung panahon naman, ay same thing, ha? Sa Luzon naman, sa Luzon tayo pumunta, 14% ang gutom. Nung panahon ni Pinoy, 10% lang nung panahon ni PRRD at 24% nung panahon ni BBM. So mga sa Metro Manila, NCR at sa Luzon, gutom ng panahon. Top ranking ka, Marcos. Ibang klase ka. Eto na, dito nadali ng husto. Sa Visayas, 33% gutom. Alam nyo kung ba't importante ito? Dito mahina. Ito yung posibleng balwarte ng mga Duterte. Gutom na. 33% gutom mo nung panahon ni Marcos. 15% lang nung panahon ni Ninoy at 10% lang ng panahon ni PRRD. Sa Mindanao, eto, mas gutom nung panahon ni Pinoy. Hindi ko alam anong ginawa mo nung panahon mo, Pinoy. Bakit ginutom mo taga Mindanao? 6% lang ang gutom nung panahon ni PRRD. At nung panahon ni Marcos, 27%. May kwento ko sa inyo. Noong mag-e-election pa lang, marami sa inyo galit na galit sa akin at kay Banatbay. Galit kayo sa Banateros. Bakit? Minumura nyo kami. Marami sa inyo. Bakit? Bakit hindi namin sinusuportahan si Sara? At saka si Marcos kasi sila tandem. Kami po, Sara kami, pero ayaw namin kay Marcos. Minumura nyo kami ng kung ano-ano. Sinasabi nyo hindi kami tunay na DDS. Diba? Tapos, sinabi ko kay Banat Bayan, sabi niya, hayaan mo lang. Hindi ko makakalimutan yung payo niya sa akin. No? Hayaan mo lang sila. Kasi kung manalo si Marcos, sabi niya, magugutom ang mga Pilipino. Pag nagutom yung mga Pilipino, yung mga nagmumura sa atin, magiging kakampi natin. At ang mumurahin nila, hindi na tayo. Si BBM na. Guaranteed yan. Sabi, antayin mo lang. Magugutom ang Pilipino. Nostradamus ata yung kapatid ko. May manghuhula ata to si Banatbay. 3 years after, gutom na ang Pilipino. 3 years after, yung nagmumura sa amin, kakampi na namin. Ang minumura si Marcos na. Nang katotoo lahat. Alam mo, pag nag-a-attend kami ng rally at nag-i-speech kami, alam mo lagi kong tanong, taas ang kamay ng mga nabudol. More than half ng mga taong nakikinig sa amin nabudol. Taas ang kamay ng mga nabudol ulit. Pangalawang tanong ko, ayaw na kay Marcos. Ay, nagsigawan ng tao. Halos itaas, pati pa. Ganun po nangyari. Ganyan po kabudol si Marcos. Gutom. Isipin nyo ha. 3rd year. Baha ang ayuda ni Tambaluslos. Panahon ni Duterte, walang ayuda. Panahon ni Pinoy, walang ayuda. Panahon ni Marcos, grabe ang dagdag bawa sa budget dahil nilagay sa ayuda.
And yet, gutom tayo. Saan napupunta yung ayuda? Sa bibig ba ng mahihirap o sa bibig ng mga kabit ninyong mga animal kayo? Di ba? Hindi ko maidikit. Kung kailan may panahon ng ayuda, mas lalong nagutom ang mga Pilipino. Saan nyo dinadala yung mga, mamaya i-discuss ko sa inyo yung mga inuutang nitong si Marcos? Saan nyo dinadala tong ayuda? Nagugutom pa. Ako mahihiya na ako sa mga nililid ko kung ganito nangyayari. Parang wala nang silbi, di ba? I mean, ang layo oh. Ang layo pag kinumpare mo kay PRRD. Ngayon, magtataka kayo? Kayo mga bashers? Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit mahal ng Pilipino si PRRD? Eto, gutom. Huwag kayong tanga ha. Kasi nasolusyonan niya yung gutom, hindi man lahat. Siya ang nakasolve ng gutom. Parang tao nyo. Kung kayo may negosyo, kung yung mga tao nyo gutom, mumurahin ka niyan. Kung yung tao mo busog, naaalagaan, mamahalin ka niyan, ganyan lang po eh. Bakit? Being a leader, alam mo, malaking trabaho ng leader. Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Ikaw nilagay dyan para tulungan mo yung tao mo. Hindi gutom. Yung blessing, kumakalat sa paligid. Pag kumakalat ang blessing sa paligid, alam mo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Kibuloy eh. May pera Pilipinas eh. Mayaman. Kaya sinasabi niya yung mga proyektong gagawin niya, akala nyo mahirap gawin? Tingnan mo kung anong nakukuha nitong mga nasa kamera. Magkano pera? Computein mo itong mga sinasabi ko, wala pa sa kalahati. Ibig sabihin, kung hindi ko rakot, maraming proyekto eh. Tingnan mo yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa Kingdom, sa KOJC. Bakit ganun kaganda? Hindi kinukurakot yung pera eh. Meron po tayong pera. Ang problema, hindi marunong yung leader natin. Nagtataka naman kasi ako sa inyong mga Pilipino. Hindi ko po kayo sinisisi ha. Nakatikim na tayo ng maayos kay PRRD. Sana naman natuto na tayo na gusto natin yung ala PRRD. Pero wala tayong sisihan, okay? Magkakasama na tayo ngayon. Basta binabanggit ko lang po sa inyo, ha? Huwag na po tayong magpabudol, okay? Sana suportahan natin ng straight PDP kasi ako naniniwala ako, yung gutom ng Pilipino lalala pa. Bakit? Meron ba silang proyekto? Meron silang significant na ginagawa para mawala ang gutom ng Pilipino? Look at their efforts kung paano nila idiin ang Duterte. Kung ganyang katikas yung mga leader ni PRRD, parang si Torre, yung paano kinidnap si Tatay Digong papuntang Netherlands. Kung ganyan sana katikas, yung gagawin lahat, maalis lang ang gutom ng Pilipinas. Minamahal sana ng taong bayan to si BBM, pero hindi. Yung efforts nila sa pabahay, sa gutom, sa pagsugpo sa krimen, wala. Kita nyo, full effort sila pagdating. Ipitin ng Duterte, ipitin ng mga vloggers ng Duterte. Next topic po tayo. Ito, BBM. Malapit nang ilaglag si Torre. Ba't ko nasabi yan ito? Tingnan ninyo, ha? Excuse me po. Ito pinost ni Ma'am Ina Mortel, ayan ha, pinost niya. Shinare niya, nakita ko. Dahil ito pinost ni Edwin
Jamora. Hindi ko po siya kilala pero ang ganda ng pagkakapost mo dito, Edwin Jamora. Shoutout sa iyo at Ina Mortel. Sabi niya, you never know who to trust. Tingnan mo. Pinagamit na lahat ni Pastor Kibuloy ang jet plane, helicopter, SMNI sa campaign ni Junior. In the end, siya pa tinuklaw. Let this be a lesson, mga kids. Maganda yan. Isipin mo ito. Ha? Alam ko yung lugar na yan eh. Kasama ni Pastor Kibuloy si BBM. Yung nasa baba, sa your lower left ng picture, yan yung hangar. Sa likod po yan, kung saan, ang likod din yan, airport na. Andyan yung mga jet plane, helicopter, mga big bike ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Yan. Nakita po namin yan in person. Pinakita sa amin, hindi tinago. Andyan sila. Pinagamit yan ni Pastor Kibuloy kay BBM. May magkausap sila. Sa katunayan, may mga pictures pa sa loob yan nakita namin. Ganyan po katraidor tong si BBM. Kaya ikaw, Tore, huwag mong isipin. Kasi na hindi ka ilalaglag ni BBM, isipin mo kung ano ang laking naitulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos. And yet, nilaglag siya. Isipin mo, wala ka sa kalingkingan ng naitulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. Nilaglag pa siya. Tore, wala sa kalingkingan yung naitulong mo kay BBM. Pon ka lang. Pon. Utusan ka lang niya. Eto, sila Pastor Kibuloy, malaki talaga na itulong. Si BP Sara, ang laki ng naitulong kay BBM. Trinaydor pa. Malaki ha. Si BBM hindi magiging presidente yan if not for Vice President Sara Duterte. Yung tatay nila, ang laki ng naitulong ni PRRD. Anong ginawa? Kinidnap, pinadala sa Netherlands. Ang laki ng pakinabang ni BBM. Even the whole family, ang laki ng pakinabang kay Tatay Digo. Anong sinukli? Kinidnap. Anong sinukli kay Pastor Kibuloy? Pinakulong. Anong sinukli kay BP Sara? Pina-impeach. Ano pang sinukli kay Pastor Kibuloy? Ginugurgur ang SMNI. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Ganyang katraidor tong tao na ito. Ngayon, Tore, tingin mo nakasandal ka sa pader ngayon? Ngayon pa lang, mag-open ka na ng offshore accounts. Kasi lulubog at lulubog din to si BBM. Wala namang taong forever eh. Wala. Wala akong nakita hanggang ngayon buhay pa. Mamamatay at mamamatay din yan. Parehas natin lahat. Lahat ng empire bumagsak. Hindi forever to. Hindi natin alam. Baka nga, ewan. Pagbagsak nito, bagsak ka, Tore. Kaya wag mo isiping hindi ka iiwan nito. Katanga mo na lang kung naniniwala kayo. Doon sa mga support, yung pinakain nito ng ensimadang, yung mga vloggers niya pinakain lang ng ensimada samantalang yung media naka-buffet. Akala nyo tatanawin ng utang na loob niyan sa inyo? Hello. Wala kayo sa kalingkingan na natulong ng Duterte at ng Pastor Kibuloy dyan. Ganyan po katindi ang tao na yan. So gumising kayo. Ewan ko ba naman ano. But anyway, Pastor Kibuloy naman, wala naman to hindi naman to naghihiganti. No, napakabait na tao ni Pastor Kibuloy sa aking pagkakilala. Tulong pa rin siya ng tulong. Di ba? Considering. Kaya nga alam nyo kung ba't ginigipit to si Pastor Kibuloy at ang SMNI? Kasi alam niya malaki ang matutulong sa Duterte, sa Team Duterte. So kung alam ni BBM na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa Duterte at sa Team Duterte, ibig sabihin natulungan siya. Nagigets nyo? Kaya nga ginigipit eh. Alam niya yung capacity ni Pastor Kibuloy. And yet nilaglag. Ikaw pa.
gumising ka ha. Gumising ka. Gising-gising. Alam niya, ulitin ko, alam niya ang capacity ni Pastor Kibuloy. Alam niya ang capacity ni BP Sara. Nilaglag pa rin. Next topic po tayo. Eto, utang mo talaga BBM. Diktador ka. Oh, eto, utang na naman. Ha? Oh, ano to nilabas ito ng Manila Bulletin. Alam nyo naman kung ano karakas ng Manila Bulletin. Kayo na humusga. Pero nilabas nila, anong sabi? Marcos admin increases second quarter 2025 borrowing plan by 106 billion. So uutang pa. At hindi pa nakontento sa utang last year. In-increase pa. Eto, basahin natin. The Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025. Dadagdagan pa yung utang. Siguro kasi mag-e-election second quarter, April, May, June. A 17% increase over the first quarter's planned 629 billion. So, dinagdagan pa compared nung first quarter data from the Bureau of Treasury. Tapos, from April to June, the government intends to borrow 325 billion in treasury bills. A 61 billion or over 23% increase from the first quarter, 264. Nalulula ako. Marcos, hindi ka pa nakontento sa inutang mo. Utang mo talaga, Marcos. Utang mo, Marcos. The bills will comprise over 44% of the total second quarter debt offerings. Saan napupunta? Sino magbabayad niyan? Di taong bayan. Kakautang nitong mga politiko natin, lalong-lalo na to si Marcos, ini-increase pa. May ayuda, meron pa silang billion projects ng flood control, wala naman nangyayari. Ito na naman, summer na naman, after summer, tagulan na naman, babaha na naman yun, linchekas na yan. Utang, babayaran to ng apo mo, anak natin, apo natin, baka hanggang apo sa katura natin. Tapos sila team payaman, tayo team pahirap. Tapos, saan na pupunta? Saan na pupunta to? Asan ang proyekto? Kanina diniscuss natin. Pabahay. Hindi natutupad. Yung 1 million pabahay kada taon, hindi natutupad. 3 taon na wala pang 1 milyon baka nga wala pang 3 pabahay na gagawa itong Marcos na ito. Dadagdag pa ng utang. Yung gutom ng taong bayan, diniscuss din natin, tumataas. Saan napupunta tong inuutang ni Marcos? Saan mo pa dadalhin yan? Ayaw ka pa nung utang mo nung first quarter, dadagdagan nyo pa. May ayuda. Gutom pa rin. Asan ang proyekto? May bago bang tulay? Meron bang bagong MRT? Sige nga, anong infrastructure? Ba't kailangan nating umutang ng ganito? Utang mo, Marcos. Ayusin mo itong mga hindi naman siguro fake news to Manila Bulletin. Hindi ka naman ipe-fake news dito Hindi ba? Magkakakandakuba na yung mga kababayan natin kakatrabaho. Hindi man lang natin nakikita kung saan ito mapupunta. Alam mo, dapat silipin mo na to, Claire. Diba? AFP. Hindi nyo ba pwedeng tanungin si Marcos? Tignan muna, saan na ba napupunta itong pera ng taong ba? Patay dito si BP Sara. Alam nyo kung bakit patay si BP Sara dito? BP Sara will be the next president. That's for sure. That is for sure. Unless mamatay.
Unless patayin. Okay? Pero kung buhay si VP Sara, she will be the next president. Patay siya rito. Bakit? Ubus na pera ng Pilipinas. Puro pa utang. Pambihira, sasairin nyo na. Talagang, talagang yayariin si VP Sara. Siguro gusto nila masisi ng taong bayan si VP Sara. Kaya maganda yung ganito, nilalabas na eh. Nababaon tayo. Okay lang sana kung merong gumaganda ang trabaho kasi ang daming infrastructure, gumaganda ang negosyo, dahil gumaganda ang negosyo, maraming yumayaman. So napupunta, 'di ba? Okay lang naman kasi 'yun kung halimbawa tayo uutang ka sa bangko, dadalhin mo sa trabaho, okay lang 'yun, walang problema 'yun. Dadalhin mo sa negosyo dahil kikita ka naman. Tayo wala tayong nakikita eh. Wala tayong nakikitang resulta. Tapos ganito, dagdag pa. Ang laki na nga nang napunta. Ano to, sa eleksyon nyo na naman ba? Ako'y nagtatanong lang, Marcos, sa eleksyon na naman ba ito? Kaya kayo nagdadagdag. Ang laki na nga na inaidagdag ngayong taon na ito dahil sa ayuda na sinisisi na nga kayo ni Magalong dahil sinasabi niya gagamitin nyo sa eleksyon. Pambihira naman, Marcos. So, sana, ano to gusto ko yung babae kaninang nag-report. Sana tanungin nyo ito. Tanungin mo ito kay Claire. Kasi marunong magtanong. Alam mo yung ibang mainstream media, parang tanga magtanong. Hindi marunong magtanong dito kay Claire eh. Parang sumisip-sip pa yung mga tanong. Ganun ang tanungan. Diba? Asa na yung pabahay? Dapat ganun. Tanungin mo, saan mo dadalhin tong pautang na ito? Anong plano nyo dito? Asa na yung mga pangako ni Marcos? Diba? Wag na natin nililigaw ang taong bayan. Naku, next po tayo. Ito po, SMNI, sinabihan ng tumahimik. Ito, pinost po ni Jason Rubrico. Kasi kanina, may mga report kami na bigla na lang daw, naka-live kami, di ba? Para dun sa mga hindi nakakaalam, meron pong programa ang Banateros. Kami po sa SMNI every day, Monday to Friday, 8 p.m. Okay? Ito yon. Biglang nawala daw. Kasi marami pong channel kasi maraming ginagawa ang SMNI na channels dahil paiba-iba. Bakit kanyo? Laging ginugurgur, laging niyayari. So mag-iiba na naman. So kaya maraming reserve ang SMNI. So yung mga nanonood sa SMNI, mapapansin nyo iba-iba. Meron sa Pulso ng Bayan, meron sa SMNI, meron sa Nightline News, meron sa Banateros, meron sa iba-iba, okay? Iba-iba pong platform. Ngayon kanina, eto nangyari. Pinost ni Jason Rubrico sa Facebook, just an hour ago, sabay-sabay na namang ginurgur ang 3 SMNI affiliated YouTube accounts, kabilang ang Pulso ng Bayan, SMNI Nightline News at Banateros. Papapansin nyo yung SMNI, bakit konti lang ang subscribers? Sa katunayan, meron mo na silang million plaque doon. Bakit? Kasi paulit-ulit. Igugurgor, gagawa ulit ng bago, gugurgor, tatayo ulit ng bago, gugurgor. Paano yun? Sa isang taon siguro mga 10 beses niyayari ang mga channels ng SMNI. Ganun. Kasi since na nandiyan ako, ilan na yung nabalitaan ko na niyayari. Kaya nga minsan naliligaw yung mga manunood namin, hindi na alam kung sa manunood. Pasensya na po kayo. Hindi po sinasadya ng SMNI yon. Talagang niyayari ang SMNI. Ito'y sinasabi. Ito ay indirectly sinasabi sa SMNI, tumahimik na kayo. Ang titigas ng ulo ninyo, ikinulong na namin si pastor, tinanggalan na namin kayo ng prangkisa, tinatanggalan na namin kayo ng prangkisa, tuloy-tuloy pa rin kayo. Hindi nyo gayahin yung mga nabayaran naming mainstream media. Parang ganun ang datingan di ba? Yung mga mainstream media ngayon, mga duwag. Puro fake news. Ayun, niyayari sila sa Netherlands. Bakit? Mga reporter kasi nila di ba? Puro sila fake news. Hindi magsabi ng katotohanan, anong klaseng walang mga responsibilidad.
Sabi ni Jason Rubrico, ilang beses ba naming sasabihin na hindi nyo kami mapapatahimik? No, no, no. Andiyan pa Banateros? Tingin nyo ba tatahimik kami? Hello. Eto, sundan nyo na lang yung mga ibang channels. Anyway, sabi niya, you may subscribe to other SMNI YouTube accounts. Yan. So, check nyo, youtube.com @SMNI Digital @Nightline News Update. Ito, baka bagong gawa na naman to. Baka mga ginawa, no? So, @DZAR 1026 News. So, hiwa-hiwalay na. Alam nyo kung bakit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pakisuportahan nyo rin yung second channel ko sa Facebook. Ano yon? Coach Oli News 2. Mag-follow din kayo doon. Gumawa na rin ako kasi naka-shadow ban yung Coach Oli News PH ko na Facebook account. Kaya gumawa na rin ako. Kaya ang nilalagay ko dyan, Coach Oli News 2. Gumawa na rin ako ng TikTok. Mag-follow din kayo doon, Coach Oli News 2 din nakalagay. At gumawa na rin ako ng Facebook, ng YouTube second channel, which is Coach Oli News 2. Kaya mag-subscribe din po kayo doon. Sa Facebook at sa TikTok, follow. Huwag po kayong malilito. Sa YouTube, subscribe po ang pipindutin nyo. Kaya gumagawa na just in case, yariin din yung aming YouTube channel, meron na kaming nakahanda. Sana po, pakicheck nyo, konting lambing lang, doon sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko na Coach Oli News 2, that is very important. Coach Oli News PH, importante nakasubscribe kayo doon sa channel ko nang napapanood ninyo. At merong update sa mga katunay na nangyayari sa Pilipinas dahil wala na tayong asahan sa media. So, make sure nakasubscribe po kayo doon. Konting lambing lang po. Pero, subscribe din kayo doon sa bago kong YouTube channel, Coach Oli News 2. Ayan. In preparation kung sakaling yariin tayo. Alam nyo naman, di ba? Ang ating gobyerno matindi. No? So, tulong-tulong tayo dahil hindi lang naman kaming Banateros, hindi lang naman kaming SMNI. Kami lang yung direct na tinamaan, si Pastor Kibuloy. Pero yung mga vloggers talagang pinapatahimik. And they are preparing yung pananahimik para pag talagang nag-full blast yung election, hindi makatulong sa Team Duterte. Tapos, pag sumampa na yung impeachment ni BP Sara, hindi na balanse ang balita kasi tahimik ang SMNI, pinapatahimik ang SMNI at pinapatahimik ang mga vloggers. Di ba? At syempre, yung hearing din ni Tatay Digong, kasi lahat nahawakan na nila eh. Di ba? Yan nga yung kinikwento namin kanina nung kinikwento ni Jay na even yung mga barangay captain, barangay tanod doon, nahirapan sila mangampanya kasi hawak na sa kabila. No? Ang hindi lang nila kayang hawakan vloggers. Diyan sila nahihirapan. Media, mainstream media, hawak na nila eh. Except SMNI at saka yung iba-iba pa ha. So, siguro heads up na lang tayo pa-support yung mga channels na inaayos. Okay? So, maraming salamat po. Wag po kakalimutan regalo na natin kay Tatay Digong. Vote Straight PDP. Kampanya nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.